Sa gitna ng kalsada, isang takot na babae ang tumakbo sa isang gasolinahan at humingi ng tulong. Pero tumanggi yung clerk na papasukin siya at pinatay nito ang mga ilaw dahil sarado na daw. Kaya pumunta siya sa phone booth at tumawag sa 911 at ipinaliwanag niyang may kumuha sa mga anak niya. Pero noon din ay may suminag na liwanag na pumalibot sa booth at nawala to kasama siya sa loob. Nang lumabas yung clerk ay wala na yung phone booth. Pero nang tumalikod to para tumawag ng pulis ay nahulog yung booth at bumagsak sa lupa. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga. Hindi naniniwala yung mga pulis sa salaysay nung clerk, pero nang makita ni Officer Murphy yung booth at ID nung babae ay napaisip siya kung saan to napunta. Sa syudad naman ay nag-iimpake si April at ang boyfriend niyang si Kyle para sa isang weekend trip sa isang townhouse sa kakahuyan na pagmamayari ng pamilya ni April. Pero huli na nang sinabi ni Kyle kay April na isasama niya pala ang tatlo niyang kaibigan kaya medyo nagalit si April. Pero gumaan din ang loob niya nang nasa biyahe na sila dahil sa wakas ay na-relax na siya. Kaso nga lang, naisipan ni Seth na magpaputok ng flare gun kaya nasita sila ni Murphy dahil dito. Nang malaman niya kung saan sila pupunta ay nagbabala siya na may mga di pangkaraniwang nangyayari sa lugar kaya dapat silang mag-ingat. Tapos ay winarningan lang sila at pinalaya. Pinuntahan naman ni Murphy ang isang residente na nakakita ng patay na baboy. Akala nung lalaki ay ginawa to ng mga coyote pero sabi ni Murphy ay malinis ang sugat nito na tulad rin ng pagkamatay ng iba pang hayop sa lugar. Nang makarating ang grupo sa townhouse, nagsimula na silang magsaya at uminom habang nasa pool. Matapos ang ilang oras ng kasiyahan, inilabas ni na April at Mel yung aso niya. Pero habang nag-uusap at nag-e-enjoy sa tanawin ay biglang tumahol yung aso nila at tumakbo to palayo na parang may hinabol. Sinundan nila yung aso hanggang sa isang gate na may nakakatakot na scarecrow pero kahit may mga babala ay pumasok pa rin sila dito. Habang naglalakad sa bakuran ay natagpuan nila ang isang tent na may mga Mary Jane kaya natuwa si Mel at gusto niya pa sanang kumuha. Maya-maya ay bumalik na yung aso pero kasunod pala nito yung may-ari ng tent. Tinakot sila nito kaya ani April ay hinabol lang nila yung aso at taga doon sila sa kabilang cabin. At nang marinig to nung lalaki ay agad niyang nakilala si April. Siya pala si Travis at kaibigan siya ng pamilya ni April kaya kilala niya si April nung bata pa siya. At agad din siyang naalala ni April. Matapos ay pumunta sila sa bahay ni Travis. Nabanggit ni Travis na meron siyang trauma dahil lumaban siya sa digmaan. Pinakita niya rin ang larawan ng isang UFO na kuha ng motion thermal camera niya. Aniya, ito ay isang aircraft ng militar at ginagamit nila ang lugar para pagpraktisan mula noong Cold War. Kaya dahil dito ay patago siyang namuhay. Maya-maya ay nagpasya na silang umuwi pero bumili muna sila ng Mary Jane kay Travis. Nang makauwi na sila ay sama-sama silang nagsindi ng Mary Jane at nagsaya. Biglang inaya ni Kyle si April sa kwarto at agad tong lumuhod upang mag-propose. Kaso lang, tumanggi si April dahil magtatrabaho pala siya sa New York kaya mahihirapan sila dahil magkakalayo sila. Kaya masama ang loob ni Kyle nang lumabas sa silid dahil inaasahan ng lahat na sasagutin siya ni April. Tapos ay kinomfort ni Mel si April. Samantala, sa police station, sinusuri ni Murphy yung footage sa gasolinahan. Totoong nawala nga talaga yung phone booth. At nagulat si Murphy dahil tila may korteng tao sa liwanag. Kinagabihan, nag-inuman ng grupo dahil naiinip na sila dahil wala silang TV o signal. Nag-uusap sina Kyle at April habang nanonood ang lahat, pero naputol ang pag-uusap nila nang may nakita silang malaking bolang apoy sa langit at bumagsak to sa kakahuyan at sumabog. Agad silang pumunta doon sa pinagbagsakan upang mag-imbestiga habang kumukuha ng video at iniisip nila na isa tong eroplano. Pero laking gulat nila na isa pala tong UFO at may mga bakas ng kakaibang paa sa paligid. Ibig sabihin ay nakalabas ang laman nito. Kaya agad silang bumalik sa bahay at pinanood nila yung record ng camera ni Seth. Pare-pareho nilang di alam kung anong gagawin. Ani Seth, di maniniwala ang mga pulis sa kanila kung magsusumbong sila sa otoridad kaya sabi ni April ay bumalik na lang sila sa lungsod. Pero noon din ay biglang nawala ng kuryente. Pero ani April normal lang daw yon dahil sa bagyo. Pumunta sila sa basement para i-check yung breaker. Pero noon din ay tumahol yung aso at may kakaibang ingay sa taas. Naalala ni April yung baril ng ama niya sa basement kaya kinuha niya to bago umakyat. Madilim sa buong bahay kaya flashlight lang ang tanging ilaw nila. Nagulo yung mga gamit nila. Pero mas nagulat ang lahat ng lumiwanag dahil sa kidlat. May alien na nakatayo sa labas. Agad nagpaputok si April at nawala yung alien habang nabasag naman yung salamin. Nang lumabas sila para usisain yung alien ay napansin nilang nahulog to sa pool at unti-unting lumulubog ang katawan nito sa tubig. Sa sobrang takot nila, agad silang umalis papuntang syudad. Kaso, di pa sila gaanong nakakalayo ay may nakatumbang puno sa daraanan nila. Nang lapitan nila to upang usisain, napansin nilang malinis ang pagkakaputol nito kaya siguradong hindi kidlat ang gumawa nito.
Noon din ay biglang huminto yung ulan. Pero nang lumingon sila sa sasakyan, natuklasan nilang sa kabila lang umuulan. Bigla silang nasinaga ng pulang ilaw at nang tumingala sila ay may malaking alien spaceship sa itaas nila. Nagmadali silang bumalik sa kotse pero sinira nung spaceship lahat ng electronics kaya ayaw mag-start nung sasakyan. Nataranta naman si Lex at bumaba siya sa kotse, kaya tinamaan siya nung ilaw ng spaceship at kinuha siya nito paakyat sa itaas. Natakot naman yung grupo kaya tumakbo sila sa kagubatan. Samantala, si Murphy ay patuloy na nag-iimbestiga at nakakita siya ng camper van sa kakahuyan. Walang sumasagot kaya pumasok na lang siya at nakakita siya ng cam recorder sa sahig. Pinanood niya yung huling footage kung saan nagkakamping ang isang pamilya nang bigla silang makakita ng liwanag sa langit. Pero tumakbo yung bata upang mag-usisa kaya nakuha siya ng mga alien. Nagsiyasat pa siya sa sasakyan at nakita niyang may mga dugo sa banyo nang biglang lumabas yung ina sa video at inatake siya nito. Napakalma rin to ni Murphy at pinaliwanag nung babae na dinukot ng mga alien ng pamilya niya at nag-e-eksperimento ang mga alien sa tao. Tumawag si Murphy ng ambulansya. At doon ay sinabi nung babae na iligtas daw ni Murphy ang mga taong nakulong sa spaceship. Binabalik daw ng mga alien yung iba pero marami pa ang nandun at ang ilan ay naroon na ng maraming taon. Kina April naman, nakarating na sila kay Travis. Kaso nung una, napagkamala na naman sila nitong ibang tao. Pinakita nila kay Travis yung video ni Seth. Pinaliwanag ni Travis na nakipagkasundo ang gobyerno sa mga alien mula nung termino ni Roosevelt. Pinahintulutan ng mga alien na dukutin ang mga tao para sa mga eksperimento at bilang kapalit, ang mga tao ay maaaring patuloy na kumilos na parang sa atin ang Earth. Pero may isang importanteng rule. Hindi natin pwedeng patayin yung mga alien. Kaso, nabaril ni April yung isa kanina. Sa sandaling iyon ay may napansin si Mel sa radar at kinumpirma ni Travis na isa tong spaceship na mabilis ring nawala sa screen. Ibig sabihin daw ay naglanding to. Biglang namatay ang mga ilaw kaya nagtakbuhan silang lahat maliban kay Travis. Pinabalik sila ni Travis sa cabin habang magpapaiwan daw siya para lumaban. May nakita siyang butas sa isa sa mga tolda at nang marinig niya yung alien na gumagalaw sa dilim ay nagpaputok siya. Pero wala siyang nakitang katawan ng alien. Kaya nagtago siya sa ilalim ng lamesa at nagmasid siya sa paligid. Biglang tumalon yung alien sa ibabaw ng lamesa kaya nagpaputok siya at tumulo yung dugo nito sa kanya. Pero nang lumabas siya para tignan ay kinuha siya nito. Sina April naman ay nakarating na sa cabin at agad nilang sinarado at binarahan ang lahat ng bintana. May narinig na naman silang kakaibang ingay kaya sumilip si April sa peephole at may nakita siyang alien sa labas ng pinto kasabay ng mga puting ilaw sa labas ng bintana. Kaya nataranta si Seth at nagpaputok. Kaya montik niya nang tamaan sina Murphy nang bigla silang pumasok ni Mitchell. Agad nilang pinoses si Seth at tinanong naman nila sina April. Pero di sila naniwala kina April lalo nang naamoy nila yung Mary Jane sa kwarto. Kaya para patunayan, dinala sila ni April sa pool. Pero pagdating doon, wala na yung katawan ng alien. May narinig naman silang ingay sa bodega. Kaya pumasok si Murphy para mag-imbestiga. May nakita siyang malagkit na likido at natagpuan niyang patay ang aso ni Mel na nakalabas ang lamang loob. Sa sandaling iyon, dumaan yung alien sa kanya at tumalon sa bintana kaya nagpaputok si Murphy pero di niya to tinamaan. Tumakbo yung alien sa loob ng gubat kaya bumalik si Murphy sa kotse at sabi niya kay Mitchell ay totoo pala ang sinasabi ni na April. Pero tumawa lang si Mitchell at sabi niya kay Murphy ay mag-move on na daw siya sa hinala niyang kinuha rin ng mga alien ang asawa niya. Gayunpaman, sigurado daw si Murphy dahil bigla lang tong nawala sa kama nang di man lang kinuha ang kanyang mga susi o damit. Pero noon din, nang paalis na sila kasama si Seth, ay biglang lumabas sa gitna ng kalsada yung alien. Kasunod ay natigilan si Murphy nang mapatingin siya sa puting liwanag ng alien. Di niya naririnig na sinisigawan siya ni na Mitchell at Seth na umalis. Kasunod ay ginalaw ng alien ang kamay nito at biglang binaril ni Murphy si Mitchell at tinapos niya rin ang kanyang sarili. Nang mawala na yung alien ay dumating si April at bumalik sila ni Seth sa cabin. Kaya daw mag-mind control ng alien ni Seth kaya dahil sa nervyos ay nawala siya sa sarili. Sinisi niya rin si April sa lahat ng nangyayari at nagpasya siyang umalis mag-isa. Lumabas siya habang iniinsulto silang lahat. Maya-maya pa, yumanig ang buong paligid. Suminag na naman yung pulang ilaw. Tapos ay nagpakawala ng kakaibang ingay yung mga alien at naparalisa sila sa sobrang lakas nito. Nabasag ang mga ilaw at sumabog ang ilang kagamitan na nagdulot ng maliit na apoy. Tila guguho na yung bahay kaya tumakbo sila sa basement. Pero biglang hinarangan ni Kyle yung pinto pagpasok nila at nagpaiwan siya para protektahan sila. Lumitaw yung isang alien kaya nagpahabol si Kyle dito hanggang sa itaas at nag-abang siya doon para tapusin to. Samantala, tumakbo si Seth sa kagubatan hanggang sa nalobat na yung flashlight niya. Kaya nagsindi siya ng glow stick at nagpaputok siya sa paligid nang may marinig siya. Pero mabilis yung alien at inatake siya nito.
Nakaligtas nga siya pero sugatan. Gumapang siya palayo upang makatakas at pinosas niya ang sarili niya sa puno. Pero tuluyan pa rin siyang nakuha ng liwanag at iniwan nito ang putol niyang kamay na nakaposas. Habang nag-aabang naman si Kyle na may dalang kutsilyo, biglang dumating yung alien at kinuha siya nito. Sa basement naman, tumambad ang bote ng lason ni Mel at inamin niyang uminom pala siya ng lason upang tapusin ang sarili niya kesa ma-eksperimento ng mga alien. Matapos mamatay ni Mel sa mga bisig niya, kumuha si April ng bareta upang lumaban na lang. Pero nahinto siya nang mawala yung pulang ilaw. Ibinaba ni April yung bareta at dahan-daang umakyat kung saan natuklasan niyang bumalik na ang kuryente. Sa sahig na puro bakas ng dugo ay nakita niya yung engagement ring ni Kyle kaya naisip niyang tuluyan na rin siyang nakuha. Kaya desperadong lumabas si April at nakita niya yung spaceship na palis. Kaya nagpaputok siya ng fireworks para mapansin nung alien. Nung una ay walang nangyari kaya akala niya tuluyan niya nang di makikita si Kyle. Pero bigla bumalik yung spaceship at kinuha siya nito. Nang magising si April ay naroon na siya sa tila malagkit na kako na nakakadiri. Di pa rin siya sumuko at pinilit niyang kumawala hanggang sa nakalabas siya at nakalakad. May mga nakita pa siyang ibang katawan sa daan. Nang sinundan niya ang nakitang liwanag ay napunta siya sa dulo ng kinaroroonan niya at natuklasang nasa loob na pala siya ng spaceship. Sa isa pang kwarto, nagising naman si Seth at nataranta nang makitang wala na ang braso niya. Biglang dumating ang isang alien machine at nagsagawa ng iba't ibang masasakit na eksperimento sa kanya tulad ng pagpasok ng bug sa pusod, pag-laser sa kanyang balat at pagpasok ng probe sa puwet. Kaya namatay si Seth dahil sa hirap. Habang naglalakad naman si April sa loob ay nakita niya na rin sa wakas si Kyle. Agad niyang sinagip at sinipr si Kyle at humingi siya ng patawad sa nangyari. Di nagtagal ay nagising na rin si Kyle pero matapos nilang magyakapan ay biglang dumating yung mga alien. Muli silang nailawan at inakalang katapusan na nila. Pero nagising na lang sila sa kagubatan. Pareho sila naging masaya sa pagkakaligtas at umalis sila ng magkahawak ang mga kamay. Noon din ay may narinig silang mga tao na mga sundalo pala. Pero walang alinlangan silang binaril ng mga ito. Sa kanyang huling hininga ay nilabas ni April yung singsing at isinuot to ni Kyle sa daliri niya bago sila tuluyan ng mga sundalo. Tapos ay binaon ang katawan nila sa hukay at sinunog. Nilinis ng mga sundalo ang buong lugar at inalis ang lahat ng ebidensya na magpapatunay sa pagkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga alien at ng gobyerno. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panonood!